Mga pinangganak kong mga kaigsunan malipayon usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ng layog tunusab niya tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibok Kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao? Kamo nagpaminaw sa tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios. Ganahan ay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangganak kong mga kaigsunan ng atong suhito nga pagadugukan karon mao kining nagkanayon the promised son, ang gisaad nga anak. Okay, sa itong mga kapamilyang kaigsunan, itong mga GDL kung group discussion leaders, I hope ready na kamo diha mga Sabbath School class members ug ang tanan na itong mga kapamilyang nagpaminaw karon. Okay, mga pinangganak kong mga kaigsunan, sa pagpadayon ato ning ako ipabalukan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Barangay Covered Court Gym sa Sugod, Barangay Sugod, Valencia City. Alang sa to ang special Sabbath Fellowship. So see you here mga kapamilya. Ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Okay, so thank you very much mga kaigsunan ug kaygalaan. Ang Ginoo magauban, magapakiguban sa tanan natong kaigsunan ug kaygalaan dinhi sa Bukidnon. Walang iwanan ha, magkita tang tanan, magkuyog taniyong tanan. Sa pagpadayon mga pinangga na ko mga kaigsunan, atong dapiton ang balang espiritu sa pagpakiguban kanato, magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa gitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga ikaw nagapakaon, nagaatiman, nagaamumak kanamong tanan. Mong grasya kaluoy nagakaigo kanamo og kami wala ang pakulangi. Amahan, ikaw magabunda unta kanunay sa imong panalangin sa tanang mga naminaw karon. Sila mga balatian ikaw magaayaw kanila, sila mga masakitong higdaanan ikaw magapabakod kanila. Sila mga pagkaon, ikaw magabindisyon, magapanalangin nga magdalag kinig ng panglawas. Maingon silang tubig nga ginainom. Panalangin niyo sa ilang mga panginabuhi, panrabaho, panghayop, tanan. Labi na yun sa mga sponsors o mga donors. Panalangin niyo po na sa kalimti Ginoo. O hinaot ikaw magapadayon sa pagbulig kanila sa tanang panahon. Dili mo sila pasagdan ni pagabiyaan. Amahan, panalangin niyo sa bintang tanang kawanin ng istasyon nga dina-play kining nga broadcast o tanan nimong mga katawan sa tibok ng siyutang nagasimba kanimo sa adlaw ipapawlay. Ayaw po rin taon kalimte, kining tanan, among gitugyan kanimo gilawman ng madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga kong mga kaigsunan, atong suhito karon is the promised son. Ang ato ang memory text makita nato kini sa Hebrews chapter 1 verses 2 and 3 matud pa, but in these last days he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. Sa Bisaya pa, apan ining katapusang mga adlaw siya nagkigsulti kanato pinagi siyang anak, nga din iyang gitudlo kini nga mao'y manununod sa tanang mga butang. Pinagi kaniya iyang gihimo ang tibuok universo. Ang anak mao ang bidliso sa himaya sa Dios o mao'y eksakto nga pasundayag sa pagkamao sa atong Dios. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuunan, atong hinuktukan ug atong pamalandongon nga gi-introduce ni San Pablo sa Hebrews chapter 1, 1 to 5, ang unsa ang pag-reflect ni Kristo sa pagpadayag sa Dios pinaagi kaniya ngadto sa mga prophets sa labayng panahon. Si Kristo mahigala mao ang literally siya ang nag-split sa human history in half, old and new, AD, BC and AD. Siya mao ang gitawag og promised son, begotten by God. Siya mao ang brightness of his glory. Siya ang representative o pinagi kaniya nahimo ang tibuok kalibutan. So, karon mga higala sa ato ang pagpamalandong, sa ato ang pagtuon, atong maaninaw ug atong mapamalandong nga human si Adan og si Iba gisaaran nga gikan sa babae matawong usa ka lalaki nga may mupatay sa buak sa ulo sa bitin. They thought that their firstborn son, Cain, mao na ang mupatay. So ilang giatiman pag-ayo pero frustrated kaya dili mao. Until to the time of Abraham, gisaaran gyapon si Abraham. Until to the time of King David, gisaaran gyapon si King David. So they were looking forward until they died nga wala sila makakabot, wala sila makaabot sa fulfillment, pero ang by faith naa na sila hang pagbati mga higala nga doon agi Kristo or Mesias nga magpakatao. Like in our time today, although wala na to maabsi si Jesus Christ, pero looking backward to the cross, so by faith, ato gihapong naangkon ang pagka
tao ni Jesus Christ, ang iyang pagpakamatay sa cross para kanimo ug kanako. So dinhing dapita mga kaigsuonan, ang saad sa Dios in these last days, kanang giingon bitaw nga in these last days, ha? Manato pagadugukan karon ikadua pod, He has spoken to us by His Son, the brightness of His glory. He made the universe and upholds all things. Today I have begotten you. Okay. So kanang mga 5 ka mga punto manatong hisgutan karon. Unahon nato mahigala kining gitawag og in these last days. Kining expression bitaw nga later days, last days, usually gi-refer ni siya mga higala sa para pagpahibalo, pagpasabot nga in the future years. Pero sa atong panahon karon dere, in our present years. Okay. However, kining expression gigamit ni Paul sa Acts chapter 2 verse 17, Hebrews 1:2 and Peter chapter 1 verse 20 gigamit po ni San Pedro, gigamit po ni Daniel kining termino nga in the last days. Okay? So, nagsugod kining tanan mga pagkaigsuonan sa pag-abot ni Jesus Christ. Ang kamatayon ni Kristo mao'y nagdetermine sa future. So, pag ingon in the last days, so, future from their time. Dito nag-start ang future sa tibuok kalibutan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Although, ang end mga kaigsuonan is still to come o malabot pa. Now, bantayan niyo in the last days, si Kristo mabanhaw, then kita pod mahimong bag-ong mga binuhat, then the kingdom of God shall be among us. In the end of time, kanang final end of time na yun, we will be resurrected, and God will make a new creation, and the eternal kingdom shall be established. So, pinaagi niya na mga pinangga ko mga kaigsunan, atong masabtan unsay buot pasabot sa last days. Now, ato ta sa He has spoken to us by the Son. Sa Hebrews chapter 1 and 2, God who at various times in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son. Ang Diyos mga kaigsunan, nagkigsulti ka na ito, pinagis mga propeta 1,000 years ago, from Moses to Malakay. Then, nahilom kadali, after 400 years of silence, ang Diyos nagkigsulti ka na ito, pinagis ang anak, nga mao si Jesus Christ. Kanang pulong sa Diyos mga kaigsunan nga, the prophets shared in the Old Testament. Pulong sa Diyos nga para sa panagsahuluhan sa mga propeta sa ulang mga sa Old Testament, finally completely clear siya sa panahon ni Jesus Christ. So masabtan gyud siya maayo sa panahon sa pagpakatao ni Jesus Christ. Si Kristo mga kaigsunan, he did for everything to fulfill what was written in the prophets, in the books of the prophet. So iyang gihimo, siya ang nagtuman mga kaigsuonan sa mga nakasulat dito sa panahon sa mga propeta. Now, derita sa brightness of His glory. Kanibitang Hebrews chapter 1 verse 3 nga, Jesus being the brightness of His glory. Ang uban, dili sila motuo nga si Kristo matuon nga Dios. Kay kuno, danag lang siya sa kahayag sa himaya sa Dios. Jesus being the brightness of His glory and the express image of His person, sat down at the right hand of the majesty on high. Si Kristo mga kaigsunan, doon na siya kahayag, brightness of that glory. Ang iyang kahayag mga kaigsunan, sama sa kahayag sa Amahan. The light that comes from the glory of the majesty, God the Father. Hinumdumaton dito sa Mount of Transfiguration, ka-remember mo, nga ang iyang himaya mga kaigsunan, misidlak taman-taman, nga sama gyud kapag sidlak sa kahayag sa Dios Amahan. So sa ato pa, imo masabtan mga kaigsunan nga, ang ilang himaya, isara. Ang ilang glory, isara. Ang ilang pagkamao, isara. Kining Kristo, ang Dios Amahan, isara. Tama ang giingon ni Kristo nga, I and my Father are one. Usara ni sila, kaigsunan. Ang di na to makita nga Dios, kung makita na to siya mamatay ta, nagpadayag bilang tao, para inigtanaw na to niya, ato siya makitaan nga daw tao, so makasudong ta kaniya. Pero, ang himaya sa Amahan, anaa kaniya. Siya ang nagunit sa himaya sa man. Sa ato pa, imong masabtan mga kaigsuunan, that He is God. Nag-inform ka na to ang balaang kasulatan nga si Kristo mo ang light of the world. Mabasa na sa Hebrews chapter 1 verse 3, John chapter 1 verses 6 to 9. Siya mao ang kahayag sa kalibutan. Think it through. Kung si Kristo ang kahayag sa kalibutan, so sama sa kahayag sa adlaw. So who is the Father? So masabtan na to that the Father and Jesus Christ are just one.
usara sila kaigsunan. Ang Hebrew nagsulti nga si Jesus mao ang exact representation of the Father's substance. Sumala pa sa Hebrews chapter 1 verse 3. Ang point dinhi sa metaphor mga higala, usa ka perfect correspondency siya nga nagsulti nga si Kristo ug ang amahan usara sila. Human being mga higala si Kristo nga maoy nagdala sa pagkadiyos, sa image sa pagkadiyos, aron madala dinhi sa tubangan sa mga tao. Ang anak, however, nag-share sila the same essence with the Father. No wonder that Jesus said, "He who has seen me has seen the Father." Siya nga nakakita kanako, nakita sa man. Because Jesus Christ and the Father are just one. Usara sila mga kaigsunan. Kung dili magkamutuo nga si Kristo o ang amahan usara, dakong problema mga kaigsunan. Dakong problema because the Bible says do not worship anything or anybody aside from God. Nya gano mag-worship man mo ni Jesus Christ nga di man siya Dios. Or else you don't worship Jesus Christ. You only worship God the Father. Diba? So, mo ni mga punto karon din na. Now, ato ta sa punto nga si Kristo pinaagi kaniya nabuhat ang kalibutan. Pinaagi kang Kristo nahimo ang kalibutan. Atong tan-awon mga kaigsunan. I am the Lord who makes all things, who stretches out the heavens all alone, who spreads abroad the earth by myself. So, imo masabtan dinhi kaigsunan nga, ang Dios gyud may nagdeclare nga siya nagbuhat sa kalibutan. Pero, gi-introduce po niya nga si Kristo mao'y sustainer sa malapas sa Hebrews 1:2-3. The Old Testament said that God introduced the only creator and sustainer, and He is Jesus Christ. Si Kristo ang sustainer, siya ang creator, siya ang nagabuhat sa kalibutan. Sa Colossus 1:16 mga kaigsunan, ang tanang butang nahimo pinaagi kan Jesus Christ. Si Paul ang nagsulti niya na. Sa to pa kung libugo ni mong utok nga ang Father may naghimo sa tanang butang, si Kristo po maghimo sa tanang butang, so pila kabuok ang creators. There is only one creator, the God. Ang matuod nga Dios mo ay nagabuhat sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Galing lang, usay di kaninyo masabtan ba? Ang amahan dili mao ang anak. Bantayan ninyo ha. Ang amahan, ang pagkaamahan na, ang pagkapersona pagkamahan, dili maong anak, bulag na silang persona. Father and Son. Pero sa pagka-Diyos, usara na sila nga pagka-Diyos. Usara na sila nga Diyos mga kaigsunan. Ang Holy Spirit, dili mao ang Son dili mao ang Holy Spirit, ang Son dili mao ang Father. Pero ang Diyos Amahan, ang Diyos Anak, ug ang Diyos Espiritu, maora na nga Diyos mga kaigsunan. Okay? So, si Kristo mga kaigsunan, dili lang kay nag-create siya sa kalibutan, nag-sustain pa yun siya sa kalibutan. The fact, siya may nagunit sa tuang breath of life, sa tuang heartbeat, every moment of our existence is found in Him. Siya ang foundation sa tanang existence. Kaya matod pa sa Acts chapter 17 verse 28, "For in Him we live and move and have our being." Pinaagi kaniya, diha kaniya, nabuhi ta, naglihok ta, ug ang atong pagkamao anaa kaniya. So sa ato pa, ang nag-sustain sa atong pagkamao, mao si Jesus Christ. Si Kristo ang nagagunit sa ato, naga-supply sa atong mga pagkamao. Okay. Now, sa Hebrews chapter 1 verse 5, atong makitaan din kaigsunan ug atong maaninaw. Kanina pong punto nga today I have begotten you. Okay? Si Kristo lagi daw bigatin, so dili siya matuod nga Dios. Kay bigatin na siya, anak lang siya. Sa Hebrews chapter 1 verse 5, matud pa, "For to which of the angels did He ever say, 'You are my son, today I have begotten you'? And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son." So, saan ni Kristo nga baka mahimong creator kung gi-create siya mga kaigsunan? Because what we understand about the word begotten, word begotten, ang nasabtan nato ng pulong begotten, hinimo. So, kung saan niya pagka maging creator kung siya ang hinimo? So, ang meaning sa Greek mga higala, sa pagkasulti sa begotten son is monogenes theos, the only unique kind of a God. So, si Kristo mag-isong nga begotten son, monogenes, the only unique kind of a person, the only unique kind of a God, si Jesus Christ. Dili siya bigatin nga kanang normal nga bigatin nga gihimo o gilalang lang sa tao. Now, sa Hebrews chapter 7 verse 3 affirms that Jesus has no beginning
and has no end of life. Si Kristo walay sinugdanan ug walay katapusan. So, unsa niya pagkamahimong bigatin? Now, masulbad ni karon mga kaigsunan, bigatin siya abot ipasabot in the incarnation of Jesus Christ. Bigatin siya tungod kay gi-install siya bilang right hand sa Father. So, mo nang nahimo siyang bigatin. Bigatin siya tungod kay gipadala. Pero ang iyang existence mga kaigsunan, dili bigatin. Uy, osbon ko ha, bigatin siya kay gipadala. Bigatin siya kay gi-install siya to sit by the right hand of the Father. Bigatin siya tungod kay nagpakatao siya, pinaagi kang Birhen Maria. Pero sa iyang existence before the world began, sumala pa sa Juan 17 versikulo 5, dili bigatin. Manang gitagi hubad na lang sa Grigo og monogenes Theos, the only unique God. Unique siya nga pagka-Dios. Unlike pag-ingon nga si Adan bigat Cain o bigat gianak gid si Cain. Now, dili tanang gianak mga kaigsoon, dili tanang bigatin gianak. Sama pananglitan sa Pilemon chapter 1 verse 10. Onesimus, 1 Corinto 4:15. Onesimus and the Corinthians were begotten by Paul. Ay kung ingna nga gianak ni Paul si Onesimus, dili man. Bigatin kay gi-install niya. Iyang gi-confirm. Si ang mga taga-Corinthians po, giangkon po ni Paul sa 1 Corinthians 4:15 nga bigaten. Dili tungod kay gipanganak ni San Pablo ang mga taga-Corinthians. Iyang gi-install, iyang gi-confirm ang mga kaigsuonan katawhan sa Corinto. So manibot pasabot. So the Father, ang Father by the Father as Son, when He was resurrected and seated at His right hand, He was begotten. He was installed. He was made to be sent. He was made to be for incarnation. He was made to be installed as sitting on the right hand of the Father. So mao na ibuot pasabot mga pinangga kong kaigsunan. Now, si Sister Ellen White sa Testimonies for the Church, Book 8, Chapter 43, page 265, matud pa ni Sister White, as a personal being, God has revealed Himself in His Son, Jesus, the outshining of the Father's glory and the express image of His person, was on earth found in fashion as a man, as a personal Savior. He came to the world as a personal Savior. He ascended on high as a personal Savior. He intercedes in the heavenly court as a personal Savior. Christ, the light of the world, veiled the dazzling splendor of His divinity and came to live as a man among men, that they might, without being consumed, become acquainted with their Creator. So, imo masabtan nga si Kristo, ay personal nga pagkamao, ipadayag niya ang Dios, pinagi siyang kaugalingon, diha siyang pagkaanak. Si Kristo nagasidlak siya sa kahayag sa amahan, o iyang gipadayag ang hitsura, larawan siyang amahan, diha siyang pagkatao. Dinhi siya sa kalibutan, nagipabarug siya o giputos siya, gipatindog siya bilang tao. Isip usa ka personal nga maluluwas, niyanhi siya sa kalibutan. Isip usa ka personal nga maluluwas, mikayab siya ngadto sa kitasan. Isip usa ka personal nga maluluwas, nagpangilaba siya o nagpataliwala siya sa langitnon nga courts. Si Kristo mao kahayag sa kalibutan, gibalot siya sa Dios nung kahayag. Diyos nung kahayag, sa iyang pagka-Diyos, nagkinabuhi siya kauban sa mga tao, aron ang kadtong mga tao nga masunog makakita sa dagway sa pagka-Diyos, makakita sila kang Kristo nga tao o maka-acquaint sila, makahimo sila pagpakigsandurot sa usa ka magbubuhat nga nagpakatao. Higala mga pinangga ko mga kaigsunan, dinhira tama na to ang diskusyon karon o salamat kaayo kaninyong tanan sa tuang mga listeners. Ako ipabalo kaninyo nga karong adlaw, kauban ko niyo dinhi sa Bagong Tano sa Sugod, Barangay Sugod, Valencia City, dinhi sa covered court jud. Yan po ninyo nga makatravel ko 2 days or 3 days. Dili maayo ako ang pagbati, medyo murag nadakpan ko anang gitawag nila hilanat, no? So, pero karon okay na. Hopefully makatravel ko mga kaigsunan. Karong adlaw ipapawlay, karong Sabado makigtagbo ko nyo din na. Pero tanan ako mga appointments sa itong labay mga adlaw. Sorry kaninyo na cancel tong tanan, gumikan kay
wala ko kayo mo paglakaw gumikan sa panglawas nga problema. Okay, sa ngalan na lamang kaninyong tanan nga to mga kapamilya nga nag-support, nagkihatag kinabuhi sa kinatibuk-ang LCM nga naglangkob sa The Loud Cry Ministries aron sa pag-support sa Seventh-day Adventist Church. O imsab kan Jesus Christ nga to ang great provider, ako sa inyong kapamilya ni ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver the First magayon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.